Balak pong ipa-blacklist ng Commission on Audit ang isang questionable umanong non-government organization na nakakuha ng 200 milyong pisong pork barrel kahit hindi raw kwalipikado. Saksi si Joseph Moro. 200 milyong piso, ganyan kalaking halaga ng pork barrel daw ang nakuha sa ilang mambabatas ng isang questionable umanong non-government organization na balak ng ipa-blacklist sa sampahan ng reklamo ng Commission on Audit o COA. Nabisto ito ng silipin ng COA, mga dokumento ng Pangkabuhayan Foundation Incorporated o PFI. Lumabas kasing di ito kwalipikadong tumanggap ng pondo ng gobyerno. Kahit nominado ito ni na Senate President Juan Ponce Enrile, Senador Jinggoy Estrada, Senador Bong Revilla Jr. at Buhay Party List Representative Rene Velarde. Lumabas din daw na kaduda-duda ang mga ipinasang dokumento base sa mga isinumiteng tax identification number ng PFI. Nasa Quezon City din daw ang opisina nito, gayong mga livelihood project nito ay nasa malalayong probinsya. Ayon pa kay COA Chairperson Grace Pulido Tan, nagulat sila sa natuklasan nang verifikahin nila ang mga resibong isinumite ng PFI. Vina-validate namin dun sa sinasabi nilang pinagbilhan namin. At marami dito sa mga supposed to be claimed na suppliers ay nag-deny na na hindi po nila binili sa amin yan. May mga resibo po kayo. Ay, hindi po namin resibo yan. Apparently, hindi naman binili. Walang binili. At nang tangkang ipasauli ang pondo ng PFI, hindi na nila ito matundon. Non-existent. Tapos yung sinasabi nilang presidente daw dati ng PFI, hindi na nila alam kung nasaan ngayon. I don't know if she even exists. Kung sino nakinabang niya? Your guess is as good as mine. I mean, we don't know kung sinong nakinabang niyan. Sinadya ko ang idineklarang address sa mga dokumento ng PFI sa Quezon Avenue. Pero sabi ng staff na may-ari ng building, noong 1 taon pa raw umalis doon ang grupo. Batay sa report ng COA, ang PFI ay pinili umano ni Enrile, Estrada, Revilla at Velarde para magpatupad ng kanilang proyektong pang-agrikultura. Nakasaad pa sa report na nagbigay raw ang 4 ng milyon-milyong pisong halaga ng pondo sa Department of Agriculture na iniabot naman sa Zinac Rubber Estate Corporation o ZIREC, isang government-owned and controlled corporation. Ang ZIREC nag-release sa PFI na naabot sa 194.7 million pesos. Kaninong liability? Di kung sino yung mga taong na-involved dun sa pagbibigay ng pondo. Including those who gave money? Including those who gave money? What do you mean? Senators. Can you extend to them? Wala namang kaming nakikitang koneksyon, no? Kung may makita siguro kami, why not? So far, wala bang? Wala naman. PFI, ZIREC, yeah. Paliwanag ni Enrile sa isang statement, ang tanging partisipasyon ng mga mambabatas daw ay ang pagtukoy sa mga proyektong popondohan ng kanilang pork barrel. Responsibilidad daw ng Department of Agriculture na tiyakin ang kakayahan at kwalifikasyon ng mga bibigyan ng pera. Ayon kay Revilla, ang DA at mismong NGO na tumanggap ng pondo ang dapat raw magpaliwanag sa kung nasaan ang pera. Habang si Estrada nanawagan ng investigasyon para malaman kung sino ang nakinabang dito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Velarde. Sabi naman ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, nang umupo siya sa pwesto noong 2010, ay ipinitigil na nila ang pagpasok ng PDAF sa DA. Iniutos na rin niyang imbestigahan ang umano'y anomalya. Ang nakaupong Agriculture Secretary naman noong 2009 na si ngayon Bohol Congressman na si Arthur Yap, hindi raw matandaan ang PFI. Gayunman, pinapayagan daw ang mga mambabatas na mag-endorso ng mga kooperatiba at NGO para sa mga proyektong gagamit ng kanilang pork barrel. Pero kailangan daw ipaliwanag ng mga grupo kung paano ginastos sa natatanggap na halaga. Nasa proseso ngayon ang Commission on Audit ng pagbusisi kung saan napupunta yung PDAF, yung Priority Development Assistance Fund o yung tinatawag natin o mas kilala sa tawag na pork barrel. At ngayon pa lamang, may mga pattern na nakikita ang COA. Yung 2007 to 2009, ganyan din yung pattern karamihan na nakita namin. Na maraming mga PDAF na napupunta sa mga non-existent or bogus NGOs. How much is involved? Billions and billions of pesos. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.